May tanong sa akin, kasama po ba sa small claims yung daily interest? Kasama ba sa kwenta o rate? Napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung isinasama po ba yung daily interest, saka yung daily penalty, pagka po nagsampa ng kasong small claims case sa small claims court. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga po is, kasama po ba sa small claims yung daily interest? Kasama ba sa kwenta? Okay, ganito po yan, no? Dapat po natin tandaan na merong may threshold, no? Yung small claims po natin, no? Pag magsasampa po. Okay? Ayun po doon sa threshold is 1 million pababa po. So, maximum lamang po ng 1 million yung po pwede pong isampang kaso. Ang basihan po ng 1 million is yung principal amount lamang po. Okay? Hindi ho kasama doon sa threshold na 1 million yung penalty at interest. Pero po saglit, ha? Baka mamaya sabihin na kagad hindi kasama. Ito po yan. Kasi po, para po kayo makapaghabla ng small claims case, kailangan po nyo fill out po nung statement of claims. Okay? So nakasaad po sa statement of claims lahat yung information na kailangan pong malaman ng small claims court kung po pwede nilang ituloy yung kaso na sinasampo po ninyo. So kasama po dyan yung detalye ng utang, tapos po kung magkano ba yung principal amount, gaano katagal na hindi nakakabayad, nakalagay din po yung penalty po doon, tsaka po yung interest, tapos kung ano po yung mga ginawang hakbang, tapos ano ba yung mga dokumento na ipinresinta, magaya po ng loan contract, demand letter, proof na talagang naniningil. So yun po yung importante doon. Okay? Kasi po, yun po ang magbabasihan ng small claims court kung tatanggapin po nila or itutuloy ba yung isinasampa po ninyong kasong small claims case sa small claims court. Okay, so ibig sabihin po, kasama siya. Okay? Isinasama po siya doon. Now, eto po yan. Kasi po, pagka po yan, yung nasa panahon na po ng nasa actual, na hearing na po, ano po yan? I-determine po ni judge yan kung kailangan ba lagyan ng penalty o hindi, kailangan ba lagyan ng interest o hindi. Okay? Depende po kasi yan. Okay? Bakit ko sinabing depende? Ganito po. Kung yung lending po ninyo, okay, yung nahiraman po ninyo is matino, rehistrado, hindi nang haharas, tama yung interest rate, at talagang ginawa yung tamang paniningil. Okay? Yung probability po na isinaad nyo na penalty doon at late fee o tsaka yung interest, maaari pong i-grant yun at singilin po. Pagka nanalo yung lending, doon po sa hinabla o doon sa kliyente. Now, eto, mapunta tayo. Let's say, for example po, yung nahiraman po ninyo, bugo katapusan ng online lending apps. Ang makakapaghabla lang po sa small claims or sa court, kahit anumang pong kaso, is yung mga legitimate, meaning incorporated, okay? May certificate of authority, at yan ay dapat kasama sa recorded of online lending platform kung yan ay OLA. So, dapat meron siya nun. Kung wala siya nun, ay hindi siya po pwede maghabla. Okay, so let's say, legitimate lending po, pero nakaharas, mataas po ang interest. Okay. Doon po i-determine ni judge kung magkano lang ang babayaran. Kasi po, kasi kung napatunayan at merong naipresentang dokumento, at napatunayan na nangaharas yan, okay, mataas ang interest rate, napakalaki din ng penalty. Okay?
Malamang po, sa malamang, mabaliktad. Okay? Baka matalo pa. No? At mag-penalty pa o magkaroon pa ng ng danyos yung OLA or yung lending na nanghabla po sa inyo ng small claims. Yan po is kung napatunayan, no, base dun sa isinabit na ebidensya nung hinahabla o nung kliyente na yan ay mataas ang interest rate, mataas ang ang penalty, okay? Tsaka nanghaharas, ayun, babaliktad po yan. Okay? Kaya po bihirang-bihira kayong makakabalita or maka-encounter ng mga naghahabla po ng small claims sa small claims court. Kasi syempre, gagastos yan, may filing fee yan eh. Tapos, mababaliktad pa. Di po ba? Kaya pinag-aaralan po nilang maigi yan. Okay? Kung yan talaga walang bahid dungis, yung nagpautang, wala akong problema yun. Yung chances na manalo sila at mapagbayad ng nararapat po lagi yan, no? Ang magiging desisyon po lagi ni judge yan is yung naaayon po sa batas, yung nararapat lamang po. Kasi kung hindi naman nanghaharas, no? Pero mataas talaga yung interest rate, mataas talaga yung penalty, babawasan yun. Okay? Ayon yun dun sa kakayanan yung magbayad. Okay po, tatandaan nyo po na ang korte po natin, no, is pabor yan dun po sa tama. Okay? Tandaan po natin yan kasi natatakot tayo, di ba, lagi. Pagka binabanggit at sinasabi sa atin, ini-email sa atin, ini-SMS sa atin, itong mga bugo katapusan ng online lending apps na to, na magsasampa sila ng small claims. At isasama yung attorney's fee, no, yung penalty, at saka kung ano-ano mga fee. No? Yan ang lagi nilang panakot. Huwag nyo hong paniniwalaan. Alam nyo kung bakit. Kasi po, ulitin ko, kung yan po'y illegal, okay, walang permit, wala hong secondary license, no, at hindi kasama sa recorded online lending platform, hindi sila tatangkilikin sa korte. Kasi hindi sila juridical entity eh. Wala silang karapatan na mag-represent po sa korte. Okay? Kaya nakita nyo po, hanggang pananakot lang mga yan. Hindi talaga makakatungtong ng korte. Takot na takot sa korte yan. Takot sa barangay yan. Yung mga sinasabi po sa atin, yung mga pinapadalang mensahe, mga email, puro pananakot lamang po yan. Kasi po, ang gusto nila, makontrol po yung ating isipan para po tayo gumawa ng mga hakbang na hindi tama. Okay? Mapunta tayo doon sa mga tapal system. Okay? Mapunta tayo sa mura-mura pag marami na tayong napasok na tayo sa tapal system. Yun po ang gusto nila, yung kultahin ng ating utak. Okay? Kasi wala nga silang kakayanan or hindi sila tatangkilikin po sa korte. Masasayang lang yung pag-file nila, mapapagod lang sila. Pero kung yan po, no, legitimate, hindi nangaharas, no, at sabihin na natin, sige, mataas ang interest, mataas ang malalaki ang penalty. Okay? Si judge po ang magdi-decide niyan. Okay? Although yes, sa beginning po sa small claims case is mediation muna. Okay? Pag sinabi pong mediation, yung pong nagpautang, tsaka po yung nangutang, maghaharap po sila. Pag-uusapin muna sila. Okay? Para po magkaroon muna sila ng amicable settlement. Kumbaga magkaroon sila ng unawaan kung paano babayaran, mababawasan ba, no? Sila lang muna, hindi mo napapakailaman ni judge yan. At ang kagandahan po dyan, hindi kailangan po ng abogado. Okay? Kaya po yung pinananakot sa inyo na attorney's fee or lawyer's fee, wala akong katotohanan yun. Kasi kahit yung staff nila, po pwede mag-file ng small claims case sa small claims court. Kaya lang, syempre, kung may abogado yan, abogado talaga magpa-file yan. Pero, hindi kasama yung abogado doon sa gaganaping hearing or mediation. Okay, now, for example, doon sa mediation, hindi nang kasundo, tsaka ngayon papakailaman ni judge yan. Pagbabasihan yan, yung sinabit po na ebidensya nung naghahabla, at kung meron pong ebidensya yung hinabla, yun po, doon siya magbabase ng desisyon. At pagka po nagdesisyon si judge, final na po yun at pwede nang execute. Okay po, yan po ang tatandaan natin. So, ang sagot po dyan,
Pagka po napatunayan na kayo po talaga talagang hindi nyo lang binabayaran, matigas lang talaga ulo natin, well, yung probability po na kargahan yan o malagyan ng penalty tsaka ng late fee is meron pong chance. Okay? Kaya lang, sabi ko nga ho kanina, pero kung sobrang taas naman po ng penalty tsaka ng mga ng late fee at tsaka interest, well, bababaan po 'yan, no? Baka nga yan, ibase na lang 'yan dun sa prevailing interest rate po, which is 6% per annum. Okay? Ang ano ko na lang po sa inyo, ang payo ko na lamang po sa inyo dun sa nagpadala ng katanungan. Makipag-usap na lang po kayo. Okay? Kung yan naman po is legitimate yan at nakakausap naman talaga ng maayos, hindi naman nangaharas, no? Manghingi ko kayo ng payment option. Okay? Kasi sabihin niyo sa kanila, kaysa gumastos kayo, no, sa small claims court, pag-usapan natin dito. 'Di ba? Kasi ang mahirap po dun sa ibang mga lending financing, no? Tsaka yung lalo na yung sa mga ulan na yan, wala pong payment options eh. So, kapag-usap kayo na kung hindi niyo ho ko bibigyan ng oportunidad na mabayaran kayo, well, paano po mangyayari sa atin yan? 'Di ba? Instead ho ka muna na habla kayo at gagastos pa kayo. Pare-parehas pa tayo maaabala. Pag-usapan na lang kamo natin dito. At sa tingin ko naman madadaan sa usapan yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.